special mention kay dating Congressman Mike Defensor, kay number 1 political lawyer Ferdy Topacio, Mr. Attorney Manny Luna, Mr. Jing Paras, Cathy Binag, General Virgilio Garcia. Ayun po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. You did a very well job. Napakaganda po ng inyong performance. Kaso nga lang, kapag ang binabangga natin ay demonyong pader, mahirap talagang buwagin. Pero since kasama natin ang taong bayan, dahil hindi tayo papayag hanggat hindi mapatigil ang malawakang korupsyon sa ating bansa at mapatanggal ang ulo ng ahas sa ating bansa na si BBM. Tinaydor mo kami, kapsat. Panahon na para mag-step down ka. Pwede ba mag-stand para pakinggan din ang tunay na impeachment ng taong bayan? Thank you so much for it. Masyado bang maaga at this point para gumawa ng stand ang Senate? Kapag susundin natin yung proseso ng ating konstitusyon, kailangan man ng umandar doon sa Committee on Justice. Kapag hindi na-dismiss yun, kailangan i-present sa plenary ng House yung boto bago umakyat sa Senate. Pagdating naman sa boses ng Supreme Court, ang dami mga petition na isinasampa sa inyong opisina laban sa administrasyon na ito. Pwede bang paandarin ninyo, please? Yes. Dahil kayo na lamang ang aming hinihintay. Yes. At marami pa kaming ipapasa actually ng mga petition sa inyong opisina tungkol sa hindi nila pagtanggap ng aming substantive impeachment complaint. Pwede bang i-resolve nyo iyon ng timely para naman maramdaman ng taong bayan na merong kabuluhan ang aming ginagawa? Kasi baka mas mauna pang mag-expire yung 1-year bar rule at makakapag-refile kami ulit bago ninyo i-resolve yung aming petisyon na kine-question ang maling pagtanggi nila ng aming third impeachment complaint. Ang Raul Suangco po ng MyGood TV. Sabihin po kong media. Also at the same time, vlogging rin naman po. And content creator. Susundan ko lang po yung mga tanong po ng mga nauna sa akin. And also, the same time, sinabi po ni Sir Attorney Harold Respicio regarding about the impeachment, na kung saan nga po ay wala na po ba pag-asa yung pangatlo, no? Na kung saan nga po, Sir Attorney, marami po sa atin yung mga kababayan, especially na po sa mga nasaraylayan, no? Karamihan po sa kanila ay hindi po talaga nila nauunawaan po ano po talaga ang ibig po sabihin, no? Doon sa inyo pong sinabi po kanina regarding about doon sa impeachment po ninyo na hindi na po ito matutuloy. Ito po ba, sir, ay wala na po pag-asa, lalo na po sa mga kababayan natin nasa remote area, no, na kung saan po ngayon may mga cellphone na rin. Nais ko naman po, sir, makuha alam po yung pinaka-detail na paraan or paano ba yung next move po ninyo, and also at the same time, ano po ba ang dapat po natin gawin, lalo na po yung mga nasa mga salilayan. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Thank you. Nung bata pa ako, meron akong crush. Binigyan ko siya ng bulaklak. Pero hindi niya tinanggap yung bulaklak ko. Sa tingin niyo, on the next day, bibigyan ko ba siya ng bulaklak o hindi na? Eh di mapapahiyarin ako, hindi ba? Ganon din po ang nangyari dito. Ang aming impeachment team ay all-star. Nanggaling yan sa lahat ng political forum. Hindi lang iisang kulay yan. Inassemble namin yung mga pinakamagagaling na abogado, may pangalan na politiko, at meron ng track record. Andyan si Mike Defensor, instrumental sa era of impeachment noon. Andyan si Attorney Topacio, number 1 lawyer sa Philippines. Andyan sila Attorney Manny Luna, successful impeachment sa COMELEC Commissioner Bautista noon. Kaya napakaganda at may dignidad itong mga tao na ito. Ganon din yung mga endorser namin. May paninindigan. Kompleto kami. Mali-maleta ang aming ebidensya at papeles nung Thursday. Handa kaming lahat. Pero kaso nga lang, nung nag-offer kami ng filing noong Thursday at tinanggihan kami at hindi tinanggap ang aming bulaklak, sa tingin mo, ganado pa kaming bumalik doon at mag-file ulit ng pangalawang bulaklak? Hindi na po. Ganon din po, kailangan nating intindihin ang ating mga kasama. Dahil hindi po basta-basta itong laban na ito. Lahat po kami matatapang, pero hindi ibig sabihin walang nawawala sa amin. Lahat kami may kaso na. Itong mga endorser namin may kaso na. Hinaharas na sila, pwede na silang patayin. Ngayon, kung nakikita nila na ngayong unang laban pa lang ay ang hirap manalo, tinanggihan ka. At pagdating sa Committee on Justice ay mukhang madidismiss rin lang. At lalong madidismiss din doon sa plenary kung nagkataong pumunta doon. Kailangan natin silang protektahan, mga kababayan. Kaya kailangan natin silang intindihin at kailangan pa rin natin silang pasalamatan.
dahil sila lamang ang naging matapang na magpresenta ng substantive impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya nagpapasalamat ako kay Mike Defensor, Attorney Ferdy Topacio at sa aming mga endorser. Ayaw ko na lamang kayong pangalanan dahil alam natin na pinoprotektahan namin kayo dahil ihaharas kayo ng administrasyon na ito. Pero salamat sa kape, salamat sa opisina, salamat sa hopya, at maraming salamat sa iyong presensya noong Thursday, noong araw na iyon. Huwag po kayong malungkot mga kababayan dahil marami pong sunod-sunod na kaso na lalabas laban sa administrasyon na ito at laban sa mga tumanggi ng aming maayos na filing noong Thursday. Hanggang sa huli po, kapag hindi po tayo susuko, mapapanagot pa rin natin ang ulo ng korupsyon na ito na si BBM. Kaya hanggang ngayon, ganadong-ganado pa rin ako na magpakita at magpatuloy sa ating laban. Dahil hanggat kakampi natin ang taong bayan, hindi naman natin may tatanggi, di ba? Ano ba ang gusto ng buong Pilipinas? Na mawala na si BBM. At ramdam ko rin ang gusto ng ating mga constituents. Galing ako sa probinsya. Ilocano ako. Mga may itim tayong lahat. Hindi natin pwedeng itanggihan. Ramdam natin ang gusto ng taong bayan. Gusto nila na mapatigil na ang korupsyon sa ating bansa at mapanagot ang ulo ng korupsyon na si BBM. Kaya dapat lamang na ipagpatuloy natin ang laban at parati tayong sumang-ayon at sumama sa damdamin ng bawat Pilipino hanggang makamit natin ang totoong kalayaan dito sa ating bansa. Kapeli, kukomment lang ako sa sinabi ni Attorney Harold, na sabi niya, siya mismo, ramdam na niya doon sa baba kung ano ang sentimiento doon sa kanilang lugar. So it's going to be interesting kung paano boboto ang kanilang kinatawan sa Kongreso. Tama po, Attorney Harold, no? Pero yun na nga po, bukod nga dito sa impeachment na ating susubaybayan, meron pa nga tayong armas hindi ba? At ano yun, sa darating na 2028. Darating na po ang 2028, Attorney Harold, 2.5 years down the road. Ano ho ang maipapayo po ninyo sa ating mga nakikinig na mga magiging botante at mga susunod na mga henerasyon na magiging botante na rin sa 2028. My best friend, King George, ito ang mensahe ko para sa iyo. Sundin mo ang batas. Nasa Omnibus Election Code na once mapili ang ating automated election system na ipakita mo ang buong sistema including ang source code sa taong bayan, major political parties and groups. Ginawa niya ba yan noong 2025? Hindi. Dahil yun lamang ang tanging paraan na ma-ensure natin na hindi madadaya ang source code, hindi madadaya yung transmission, at hindi madadaya yung database. Ngayon po, isa pang probisyon ng ating Omnibus Election Code na dapat niyang sundin ay habang binibilang ng automated election system ang ating mga balota, dapat yung mga watcher nakikita nila yung balota para merong parallel manual counting. Para kahit merong nakatanim na daya doon sa source code, doon sa transmission, or kung meron silang gagawing daya sa database, ay merong armas ang mga watcher na ipakita na meron talagang malawakan na daya na nangyari. Ito ay hindi pa rin sinunod ni best friend King George nung nakalaang eleksyon. Kapag sinunod niya ang dalawang bagay na ito sa 2028, ay magkakaroon tayo ng reasonable confidence na may iaangat ang kredibilidad at integridad ng ating eleksyon. Pero, kung ayaw pa rin gawin yan ni Chairman George Garcia, dapat i-impeach na rin natin siya. Susunod natin yang i-impeach si Chairman George Garcia.